Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Magandang hapon na po, mamaya na mahal, tayo panandali ang manalangin. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po nagpupuri. Nagpapasalamat po kami minsan pa sa gintong pagkakataon ni pinagkaloob mo sa amin. Salamat po dakilang Diyos sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri. Salamat po malapangin sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan. Minsan pa dakilang Diyos ay mga salita, malapang ng dalangin po namin. Pagpalain mo po yung mga salita, O Diyos. Kayo po mangusap sa bawat sa amin, tulungan mo kami, hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga banal na salita at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating mga minamahal mga kapatiran at habang hinihanda po natin ang ating talata dito sa Lucas 13:23 hanggang 29. Ako po yung nagpapaabot po, maminamahal ng pakihirap natin yung 23. Ako po yung nagpapaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At nagpapaabot po akong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral nating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa ating mga minamahal mga kapatiran, sa ating mga minamahal mga manggagawa, mga uwit, manunugtog, sa lahat po ng narito ngayon ng mga kapatiran na patuloy at mainit na nagdilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Ay libasahin po natin ang Lucas 13:23 hanggang 29. Dito po sa Lucas Kapitulo 13, talatang 23 hanggang 29. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pinto ang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. At may nagsabi, kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat ng pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magagayoy pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis, pangangalit ng mga ngipin. Kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa karya ng Diyos, kayo'y palabasin. At sila'y magsipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagaan at magsiupo sa kaharian ng Diyos. Amen. 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 Praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Dito po sa talatang nabasa po natin, maminamahal, mayroon pong nagtanong sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kaunti baga ang maliligtas? Sabi niya, maminamal, kaunti baga ang maliligtas? Hindi po taas ang sinagot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kundi ang sagot niya, maminamahal, ay nasa 24. Sabi, magsipilit kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Maminamahal, maraming mga tao gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng tao, maminamahal, walang gusto, maminamahal, na mapunta sa impyerno.
At walang tao maminamahal na hindi magnanais mapunta sa langit. Kasi pag hindi ka napunta sa langit, maminamahal, ikaw na ang pinaka-miserableng taong nabuhay sa mundo. Sabi ni Job, mabuti pang hindi ka na ipinanganak. Ito ngang init dito, maminamahal, hindi natin matiis. Lalo na yung init sa impyerno. Ang init sa impyerno, maminamahal, ay wala sa kalingkingan ng init dito. Darating ang araw, maminamahal, itong init na ito, magiging, ito nga, mga 50 degrees Celsius pa lang to. Darating ang araw, aabot pa yan ng 200, 500 degrees Celsius na malusaw ang mga plastic, pati bakal, lalambot sa matinding init. Ngayon, maminamahal, sinabi ko nga po sa inyo, maraming gustong pumasok sa langit. Pero, mga minamahal, paano ka papasok sa langit? How can you say you want to spend eternity in heaven with Jesus when you rarely spend any time with Him now? Paano mo sasabihin na gusto mong makapiling ang ating mahal na Panginoon sa langit magpakailanman? Kung dito pa lang, maminamahal, sa sanlibutan, dito sa panahon natin ngayon, ay wala ka namang pagpapalaga. Bihira ka lang, o minsan ka lamang magbigay ng panahon para sa Kanya. Paano mo masasabing gusto mo siya na makapiling sa langit magpakailanman? Ganon dito, maminamahal, sa mundo ay parang hindi mo siya magawang paglingkuran, maminamahal, nang mayroong tinatawag na commitment. Maminamahal, paano ka papasok sa langit kung wala kang commitment? Wala kang pangako, wala kang dedication, wala kang devotion, wala kang engagement sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa mong pastime. Ginawa mo lamang pampalipas oras ang paglilingkod sa Diyos. Paano ka papasok sa kaharian ng langit? Sa Biblia, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang ating mahal na Panginoon, sabi siya, ang may ibig na lahat ng tao'y maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Kung ang tanong ng tao dito sa banal na kasulatan, Panginoon, kaunti baga ang maliligtas? Kung ang mahal na Panginoon lang ang masusunod, gusto niya, lahat ng tao'y maligtas. Kasi napakalawak ng langit, mga minamahal. Kung kahit lahat ng mga tao na nabuhay sa ibabaw ng mundo, kahit lahat yan ay dali niya sa langit, napakaluwag pa ng langit. At ang isang napakaganda at isang isang napakalaki at isang napakagandang lugar, malungkot yan pag konti ang laman. Amen? Kahit ang langit, isang napakasaya, isang napakaganda at napakalaking lugar, hindi magiging masaya ang lugar na yan kung kaunti lang ang pupunta sa langit. Kaya sinabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan na isang kaluluwa lang ang lumapit sa mahal na Panginoon, libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Siya na may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya naparito ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Sinabi ng Biblia, kaya naparito ang ating mahal na Panginoon para hanapin at iligtas ang nawala. Sabi, kung ang isang tupa ay naligaw, iiwan ng mahal na Panginoon ang 69 na tupa upang hanapin ang isang nawala. At kapag ito'y nasumpungan niya, sabi ng Lucas chapter 15, verse 4 up to 10, at pag ito'y nasumpungan niya, buong kagalakan, napapasanin niya sa kanyang balikat at iimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at sila'y magkakatuwa at magkakasiyahan. Katulad ni isang taong nawala
maminamal, ang isang putol na pilak. Ang gagawin niya ay pagniningasin niya ang kanyang ilaw, ang kanyang sulok, at hahanapin sa bawat sulok ng kanyang bahay ang isang maliit na putol na pilak. Kahit marami siyang pilak, hindi siya masaya hanggat hindi niya nakikita yung nawawala sa kanya. Kasi nangihinayang siya. At ang sabi rito, kung ito'y kanyang nakita at nasumpungan, iimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapitbahay, at sila'y maghahanda at magkakasiyahan. Ganon din sa kaharian ng langit, sabi ng Biblia, na libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit kapag may isang tao na lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ayaw ng Diyos na ang tao'y mapahamak, kaya gagawin niya lahat ng paraan para maligtas ang tao. Hindi masaya ang Diyos. Sabi ng Biblia, wala akong kasiyahan sa mga makasalanang mamamatay na hindi nakapagsisisi. Ako'y walang kasiyahan sa mga makasalanang mamamatay. Ang kagalakan ng Diyos, maminamahal, ay ang mga tao po na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa langit. Sabi ng Biblia sa Revelation chapter 7, verse 15 hanggang 17, mga minamahal, pagdating natin sa langit, wala na po tayong gagawin doon kundi maglingkod sa mahal na Panginoon araw at gabi. Wala na tayong gagawin doon, maminamahal, kundi sumamba sa ating mahal na Panginoon. Sabi, wala nang kalungkutan, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati. Papahirin ng Diyos ang ating mga luha sa ating mga mata at paglilingkuran natin ang Diyos magpakailan-kailan pa man. Kaya nga, paano ka dadali ng Diyos, maminamahal, sa langit? How can you say you want to spend eternity in heaven with Jesus when you rarely spend any time with Him now? Kung sa panong ito, maminamahal, madalang kang sumamba. Madalang kang dumalo. Kung sa panahon natin ito, maminamahal, minsan mo lamang dalawin ang ating mahal na Panginoon. Paano ka magiging masaya? Pagdating sa langit, wala na tayong ibang gagawin doon kundi sumamba. Hindi ka magiging masaya doon pag hindi ka masayang naglilingkod sa Diyos dito sa mundo. At pag hindi ka naman napunta sa langit, maminamahal, lalong hindi ka magiging masaya sa impyerno sapagkat sinabi ng Biblia, parurusahan ka ng diablo araw at gabi, tormented day and night without rest, forever and ever. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, nung nagtanong ang lalaki sa malapang Panginoon, marami bang maliligtas? O konti baga ang maliligtas? Ang sabi ng malapang Panginoon, pumasok kayo sa makitit at makipot na pintuan. Pilitin nyo. Pilitin. Sa madaling salita, pag hindi mo pipilitin, wala kang dedicated, wala kang dedication, hindi ka committed sa mahal na Panginoon. Wala kang committed sa mahal na Panginoon. Wala kang pangako. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na sinabi niya ang kanyang commitment sa mahal na Panginoon. Sabi niya, ako'y napako na kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko na lamang sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya kay Kristo, sa anak ng Diyos na umibig sa akin at namatay nang dahil sa akin. Yun ang commitment. Sinabi ni Pedro, maminamahal, ang kanyang commitment sa malapang ng Panginoon. Kahit lahat sila'y umalis, kahit sila'y matisod, ako'y hindi matitisod kailanman. Sapagkat kung ako'y aalis sa iyo, saan pa ako pupunta? Sa ilamang ako may buhay na walang hanggan. Yan ang commitment ni Apostol Pedro. Ang commitment ni Job, maminamahal, sabi niya sa Job chapter 13, verse 15 hanggang 16, sabi niya, kahit ako'y patayin ng Diyos, ay maghihintay pa rin ako sa Kanya. At aalalayan ko ang aking lakad sa Kanya. Iingatan ko ang aking sarili na wag mawala sa mahal na Panginoon. At ang sabi niya, sapagkat wala namang banal na makatatayo sa harapan niya.
Lahat ng mga gusto pumasok sa langit, lahat ng mga taong nandun sa langit, mga minamahal, may mga commitment. Paano ka papasok sa kalangitan? Paano ka papasok sa karya ng langit kung hindi ka magbibigay ng commitment? Kung ang paglilingkod mo sa Diyos ay patumpik-tumpik. Kung ang paglilingkod mo sa Diyos, ginawa mo lang siyang panakip-butas. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, binibigyan tayo ng Diyos ng pagpili. Meron pong tinatawag, mga minamahal, na spiritual law. Kahit gusto ng Diyos lahat ng tao dalhin niya sa langit, merong spiritual law. Ang langit ay banal. Sabi diyan, walang hindi banal na makakakit sa langit. Sapagkat ang langit ay banal. Merong spiritual law. Kahit lahat ng tao gusto ng Diyos dalhin sa langit, pero hindi niya magagawa. Bakit? Merong spiritual law. Kaya meron tayong tinatawag na freedom of choice. Sabi kung gusto mo ng langit, sabi rito, basahin natin Deuteronomy chapter 30 verse 19 up to 20, ang susi para ikaw ay umakyat sa langit. Sabi rito, pinapipili ka ngayon ng ating mahal na Panginoon. Piliin mo sa araw na ito. Sabi rito, maminamal, basahin po natin yung talatang ito, Deuteronomy 30, 19 up to 20. Dito po sa Deuteronomy, Kapitulo 30, talatang 19 hanggang 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo, ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. 20. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa Kanya sapagkat Siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain ng sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibinigay sa kanila. Amen. 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 Meron pong spiritual law, mga minamahal. Kaya binibigyan tayo ng freedom of choice. Meron tayong kalayaan pumili. Sinabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, inilalagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sabi ng verse 20, ng iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos. Nasundin mo ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ay iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ibinigay sa kanila. Ibig sabihin, kailangan, mga minamahal, meron kang commitment sa Diyos. Amen? Hindi naman pwedeng gusto mo ng langit pero wala kang commitment. Hindi naman pwedeng gusto mong umakyat sa langit, mga minamahal, pero kung siputin mo siya ay siputin o dili. Para kang si palitaw, para kang si islaw, lulubog, lilitaw. Paano mo gustong gugulin ang buhay mo sa mahal na Panginoon magpakailanman nakasama ang ating mahal na Panginoon kung madalang ka lang? Dito lang sa panahon natin, madalang ka lang makipagkita sa Kanya, madalang ka lang, mga minamahal, madalang lang ang panahon mo para sa Kanya. Minsan ka lamang. Samantalang sa langit, magpakailanman, wala na tayong ibang gagawin doon. Sabi ng Revelation, chapter 7, verse 15 up to 17, basahin po natin, wala tayong ibang gagawin din kundi sumamba, maglingkod, araw at gabi. Basahin natin ang talatang ito, kindly, Revelation 7:15 up to 17. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 15 hanggang 17. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tataman ng araw o anumang init, sapagkat ang kordero na sa gitna ng luklukan
ay siya magiging pastor nila. At sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen. 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 Doon, wala na po tayong ibang gagawin doon, mga minamahal. Kaya nga kapag hindi ka committed sa Diyos, hindi ka devoted, wala kang commitment. Nasa sayo kung gusto mong maglingkod, nasa sayo kung ayaw mo, nakapokus ka sa material, wala kang inisip kundi pera, wala kang inisip kundi hanap buhay, mangyari sa iyo, mga minamahal, yung sinabi rito sa banal na kasulatan. Sinagot sila ng ating malapang noon, sabi rito, mga minamahal, kapag nakatindig, yung binasa natin kanina sa Lucas 13, 25 hanggang 28, kung makatindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto, ay magsisimula kayong magsisitayo sa labas at tutuktok sa pintuan at magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Kung magkakayo'y pasasimulan yung sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo. Nagturo ka sa aming mga lansangan. Ngunit sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng katampalasanan. At yan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng inyong mga ngipin habang makikita nyo si Abraham, si Isaac at si Jacob at ang mga propeta na nasa kaharian ng Diyos samantalang kayo'y palalabasin. Mga minamahal, isa sa ugali ng mga Pilipino, mga minamahal, yung tinatawag na mamyana habit. Manyana habit. Pag may panahon pa, pag may pagkakataon pa, magpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, pag nailapat na ang pintuan, pag naiwan na tayo sa rapture, mga minamahal, pag wala ng panahon na maglingkod sa Diyos, pag wala ng panahon na makarinig na salita ng Diyos, at saka silang maghahanap ng salita ng Diyos. Ngayon, ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Hindi nila binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Hindi binibigyan ng importansya ang pagdalo, pagsamba. Pag nailapat na ang pinto, wala ka ng chance, maminamahal, na iwan ka sa rapture. Nailapat na ang pinto. Sabi ng Biblia, kakatok ka sa malapang noon, iiyak ka. Malapanginoon, ba't hindi ako nakasama? Sasagutin ka ng tinig ng Diyos. Sabi niya, hindi kita nakikilala. Isa sa pinakamasakit, mga minamahal na rejection, yung maiwan tayo sa rapture. Kung naranasan mo yung rejection sa kumukuha ka, mga minamahal, ng visa, gusto mo makarating sa Amerika, gusto mo makarating sa Canada, gusto mo makapunta sa ibang bansa, tapos dininay ka. Grabe, ang daming mga nahihimatay. Ang daming nadidepress. Ang daming nagpapakamatay. Marami akong kilala, maminamahal, na na-deny sila sa pagpunta sa Amerika, nagbigti. Iba, naging napariwara ang buhay. Nagumon na sa ipinagbabawal na gamot. Talagang naging baliwala na ang buhay nila, naging basura na. Hindi lang sila nakarating sa ibang bansa. Binaliwala na nila yung buhay nila. Pero ang pinakamasakit na rejection, maminamahal, yung pagpasok mo sa langit. Kinakailangan, kung gusto mo pumasok sa kaharian ng langit, kinakailangan meron kang commitment sa mahal na Panginoon. Gaya na sinabi ni Job, kahit ako'y patayin ng Diyos, maglilingkod ako sa Kanya. Hihintayin ko pa rin siya. Gaya na sinabi ni Pedro, sabi niya, Panginoon, kahit sila'y tumalikod, kailanman hindi ako tatalikod. Kung ako'y aalis sa iyo, saan ako pupunta? Wala na ako mapupuntahan. Ikaw lang ang may buhay na walang hanggan. Nabackslide ang mga mananampalataya. 12 lang silang mga apostol ang nawala, ang natira. Lahat ng mga libo-libong mga mananampalataya. 7,000 ang sumusunod, na 12 ang natira. Nung panahon ni Moses, 3,000,000 sila, 2 lang ang nakapasok sa Kanaan. Nung panahon ni Lot, maminamahal, 4 silang mananampalataya, lahat maminamahal namatay. 3 lang silang naligtas, 4 lang silang dapat maliligtas, namatay pa yung asawa ni Lot.
Nung panahon ni Noah, maminamal, 8 lang ang naligtas. Lahat ay nalunod sa tubig. Pero sabi ng Biblia, ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, siya'y mapagpahinuhod sapagkat ayaw niya na lahat ng tao ay mapahamak. Kaya nga, gagawin niya na ang isang araw, gagawin niya 1,000 taon para ang mga tao ay makapagsisi. Ang isang araw na nalalabi, pwede niyang gawing 1,000 taon dahil siya'y mapagpahinuhod sapagkat ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang ayaw, maminamahal, magkaroon ng commitment sa Diyos. Ayaw nila magkaroon, maminamahal, ng tinatawag na pangako, Panginoon, mabuhay mamatay, maglilingkod ako sa iyo. Parang yung kanilang kapalaran, maminamahal, ipinapaubayan nila sa katagang bahala na. Pag nagpatuloy, okay lang. Pag na backslide, okay lang. Pag hindi naligtas, okay din. Hindi ganun, mga minamahal. Dapat ang paglilingkod sa Diyos, sabi ng Lucas 3:74, magsipilit tayo. Pilitin mo. Pilitin mo. Magsipilit kayong pumasok sa makitid at makipot na pintuan, sapagkat maraming magnanais, konti ang makasusumpong, konti ang makapapasok. Sapagkat malapad at maluwag ang daan sa kapamakan, ngunit ang daan sa buhay ay makitid at makipot. Konti lang ang makasumpong nito. Kaya yung mga nakasumpong nito, pilitin na natin. Amen? Magsipilit kayong pumasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami magsisikap na pumasok pero hindi mangyayari. Bakit umabot ng 7,000 religion throughout the world? Kasi gusto nilang pumasok sa kaharian ng langit. Pero hindi mangyayari. Bakit? Hindi nila nasumpungan ang katotohanan. Amen? Tayong nakasumpong na ng katotohanan, maminamahal, hindi mo na kinakailangang magganap. Ang gagawin mo na lang ngayon, magpilit. Pilitin mo. Strive to enter the narrow gate. Dahil malapad at maluwag ang daan sa kapamakan, ngunit makitid at makipot ang daan patungo sa langit. Kaunti ang makasumpong nito. Mapalad nga tayo, maminamahal, kung mababasa nyo ang Revelation chapter 7 verse 4 up to 9. Ang Israel, nililimitahan lang ng Diyos kung ilan ang maliligtas. Sa Israel, sa kanila galing ang kaligtasan, sabi ng John 4:22. Sa Israel nang galing ang kaligtasan. Kaya bumaba ang ating mahal na Panginoon ay para sa Israel. Sa lupaing ng Israel, nagkatawan tao ang mahal na Panginoon. Napaka-espesyal ng bansang Israel sa Diyos. Pero hindi nila tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Sabi, maminamahal, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ngunit ang sino man tumanggap sa kanya ay bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Amen! Pero ang Israel hanggang ngayon, hindi sila naniniwala ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Mesiyas, siya ang Diyos na nagkatawan tao. Hanggang ngayon, naghihintay sila. Kaya kung mabasa nyo ang Revelation chapter 7, verse 4 up to 9, ang Israel, maminamahal, meron lang, limitado lang ang pwedeng maligtas sa kanila. Binigyan na sila ng Diyos ng, kumbaga sa, yung hanggang dun lang sila, 12,000 bawat lipi. 144,000 lang ang papasok ng mga tao sa Israel sa kaharian ng langit. 144,000 lang. 12,000 sa bawat lipi. Lipi ni Jacob, maminamahal, 12,000 lang bawat isang lipi. Pero kung mabasa nyo ang verse 9, sa mga katulad natin, sa ibang nasyon, hindi tayo bansang Israel, kahit lahat ng tao dito sa Pilipinas maligtas, hindi binibigyan ng limitasyon ng Diyos. Amen? Kahit lahat ng mga tao sa ibang bansa, maminamahal, pumasok sa langit, hindi nililimitahan ng Diyos kung ilan ang pwedeng pumasok sa langit, samantalang ang Israel ay binibigyan ng limitasyon. 144,000 lang. At 12,000 bawat lipi.
Pero tayo, kahit ilan ang maligtas, nakabukas ang langit para sa atin. Bakit? Mas nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagat marami mga minamahal ang sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo sa katulad natin mga Gentiles. Tingnan niyo mga minamahal, basahin natin Revelation 7:4 up to 9. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 7, talatang 4 hanggang 9. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. 5, sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neptali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Isabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at ang bayan at ang mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero ay nangandaramtan na mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin niyan, maminamahal, sa Israel, binibigyan lang ng limitasyon kung ilan lang ang pupunta sa kanila sa langit. 144,000 lang. Amen? Pero sa atin, maminamahal, sabi lubang karamihan, sabi, nakita ko ang lubang karamihan, hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng angkan, ng mga bayan, mga wika, nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nararamta ng maputing damit na may palma ang kanilang mga kamay. Ibig sabihin, sa atin, hindi nililimita ng Diyos. Kahit sino sa atin, mga minamahal, pwedeng lumapit at pwedeng makasama ng Diyos sa kalangitan. Amen! Ang kailangan mo lang ay commitment. Gusto ng malapang kung maglilingkod ka sa Kanya, dapat may commitment ka. Wag mong siyang gawing palipas oras. Sabi, piliin mo sa araw na ito ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo na ibigin ng Panginoon ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Paglingkuran mo siya, sapagat siya ang iyong buhay, upang lumaan ang iyong araw at makapiling mo ang mahal na Panginoon, magpakailan-kailanman sa langit. Dahil darating ang araw dito sa mga huling araw, maminamahal, sa huling talata, sabi rito, darating ang araw, pagdating na malapang pagbubukod-bukod din niya ang mga kambing. Lahat ng mga mananampalataya, pagsasamahin niyan at po pagbubukod-bukod din niya, may mga kambing at may mga tupa. Ang tupa ay ilalagay niya sa kanyang kanan at ang kambing ilalagay niya sa kaliwa. Ang mga Kristiyanong walang commitment, ang mga Kristiyanong hindi dedicated, ilalagay niya sa kaliwa. Sila yung mga kambing. Alam niyo yung karakter ng kambing. Lagi yung sumusuwag doon sa nag-aalaga sa kanya. Lagi yung kontra. Pag sinabi nung nagpapastol, dito tayo, maraming damo dyan, ayaw nung kambing. Pag sinabi nung nagpastol na, dito maliligo tayo, painumin kayo ng tubig, ayaw nung kambing, susuwain pa yung nangunguna sa kanya. Darating ang araw, pag wala kang commitment sa Diyos, hindi ka dedicated, pagbubukod-bukod din ang lahat ng mga naglingkod sa Kanya. Sabi, ilalagay niya sa kaliwa ang kambing at ilalagay niya sa kanan ang mga Kristiyanong masunurin. Bakit tinawag na tupa, maminamahal, ang mga masunuring Kristiyano? Kasi ang karakter ng tupa maamo. Mabait. Kinakatay mo na, nakapikit lang, umiiyak, makita mo yung tupa. Lumuluwa lang siya. Yung kambing, hindi yung pakinakatay. Papakainin mo na, susuwagin ka pa. Yun, pagbubukod din ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, going to hell is not an accident, it is your choice. Sapagat ginawa
Ginawa ng Diyos ang impyerno hindi para sa mga mananampalataya, hindi para sa tao. Ginawa ng Diyos ang impyerno para sa dyablo. Pero kung masusundin natin ang dyablo, tayo magiging kambing. Sabi ng Biblia, ilalagay ka sa kaliwa at sabi itatapon ka sa labas. At sabi parurusahan ka, diyan na nga magtatangis ang iyong mga ngipin. Sabi rito, basahin po natin ng Mateo 25, talatang 30 hanggang 36. At mamaya, susunod natin ng talatang 41 hanggang 46. Ulit talata na. Dito po sa Mateo Kapitulo 25, talatang 30 hanggang 36. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit na mangipin. Dato po at pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magagayo, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At siya'y pagbubuk-bukto din niya sa nagaya ng pagbukod-bukod ng pastoro sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, natapot sa kaliwa ang mga kambing. Kung magagayo'y sasabihin ng hari na nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Amen. 41. Sa 41 hanggang 46, kung magkagayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, pagsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy, at sa paapoy na walang hanggan, na ihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan, hindi ako dinalaw. Kung magagayoy sila na may nagsisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw? O isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magagayoy sila sasagutin niya, nasasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y nangaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. 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 Yan yung sinasabi ko sa inyo, maminamahal, na kapag Kristiyano kang walang commitment. Itong sabi ng Biblia, nalagay sa kaliwa, inalintulad sa kambing, yan ay mga Kristiyanong walang commitment. Wala silang sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. Ginawa lang nilang libangan ang paglilingkod sa Panginoon para silang sa kambing. Na pag sinabi mong dito ka, sasalungatin. Lagi nilang sinusungay ang kanilang pastol. Pero sabi ng Biblia, maminamahal, ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Sabi sila ay, mga minamahal, gagantimpalaan ng ating mahal na Panginoon hanggang sila po ay makapiling ng mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggang. Amen? Kaya, sinasabi ko, maminamahal, hindi tayo pwedeng pumasok sa karena langit walang commitment. Wala tayong paglilingkod, wala tayong dedication, wala tayong devotion, wala tayong sacrifice. Hindi pwede, maminamahal, sabi na Acts 14:22, kinakailangan natin pumasok sa karena ng langit sa pamagitan ng mga sakripisyo, sa pamagitan ng mga kapigatian. Ngunit tandaan natin, ang pagtitiis natin sa kapanahonang ito ay hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Amen? Ang sabi ng Biblia, piliin mo sa araw na ito. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa, na ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, at sundin mo ang kanyang mga palatuntunan sapagat ito ay nakabubuti sa iyo. Sa hapong ito, maminamahal, sa ating mga bisita, lumapit po kayo sa unahan habang napapakinggan po natin ang waiting
sa Kalbaryo. Tandaan po natin, lahat ng paraan ginagawa ng Diyos para tayo maligtas. Ang kauli-uliang paraan ginawa niya, mga minamahal, namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo po, mga minamahal, ay makapiling niya sa langit. Binili tayo ng ating mahalapan ng kanyang banal na dugo upang siya po, mga minamahal, upang tayo ay madala niya sa kariyan ng ating dakilang Diyos sa kalangitan. Tayo po ay umawit, mga minamahal, habang ang ating mga bisita, kindly sa ating mga baguhan, lumapit kayo sa unahan, habang kayo po, mga minamahal, ay tatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga minamahal, mga webcast viewers, sumabay kayo, mga minamahal, sa panalangin, sa ating mga minamahal, mga webcast viewers na nanonood, sa ating pong banal na gawain dito sa Olonga po. Habang inaawit po natin ang awiting sa Kalbaryo. Sa ating mga mananampalataya, habang inaawit ito, mga minamahal, ihanda natin ang ating puso sa pagsalo sa banal na hapunan, ating pong banal na hapunan sa araw nito, mga minamahal. Kaya tayo po'y, mga minamahal, magsisi sa lahat ng mga mananampalataya bago tayo sumalo sa banal na hapunan. Habang ang mga bisita, lumapit po kayo sa unahan, mga minamahal, yung ating mga bisita, mga baguhan, tanggapin nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamahan, naging malipin na sa libutan, at sa kalayawan, ngunit ako lumapit sa iyo, isinuha lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, at ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inilig mo. Naku ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan, ngunit ako lumapit sa iyo. Umawit tayong lahat, mga minamahal. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo.
minamahal, mga bisita, mga baguhan, kahit itaas niyo po yung mga kamay. Mga minamahal, isuko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo maglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi pwedeng hindi tayo magkakaroon ng commitment sa mahal na Panginoon at gusto nating pumasok sa karya ng langit. Hindi pwede. Lahat ng papasok sa karya ng langit, kinakailangan magkaroon ng commitment. Kinakailangan magkaroon, mga minamahal, ng devotion, dedicated. Handang maglingkod sa ating mahal na Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa buong bahagi ng buhay niya. Ang paglilingkod sa Diyos hindi lamang isang araw, mga minamahal, kundi ito po ay buong buhay. Ibibigay natin, isusuko natin ang ating buong buhay sa Diyos hanggang sa pagbabalik o bawiin man ng Diyos ang ating buhay. Sumunod po kayo sa panalangin sa lahat mga minamahal natin mga kapatira, mga baguhan, mga minamahal natin mga webcast viewers. Sumabay kayo mga minamahal, banggitin niyo po mga katagang ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Narito po, isinusuko ko ang aking buong buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, sampu ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na akin tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Mga minamahal, panalangin natin ating mga minamahal, mga baguhan, mga bisita, mga webcast viewers. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aming mga bagong kapatid, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmang pangalan sa aklat ng buhay, gawin sa mga tunay na anak mo. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po sila. Hindi nawa itong una, tuloy na kalang paglilingkod. Ito na po maging simula, mahal na Panginoon. Tulungan mo sila, mahal na magkaroon ng commitment sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, na makapaglingkod sila hanggang sa pagbabalik mo, dakilang Diyos. Iligtas mo sila sa ng kalamamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, magpabautismo po kayo. Ito po itanda ng inyong totoong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismo na may liligtas, ngunit ang hindi magpapabautismo ay mapapahamak. Sabi po ng Marcos 16:15 at 16. Kaya mag-decide po kayo magpabautismo, mga minamahal, alang-alang po sa ating kaligtasan, magmanatay ng buhay na walang hanggan. Kindly, pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan, sa ating mga bisita at sa ating mga mananampalataya, mga minamahal. Minsan pa, mga minamahal, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pagsisiyan po natin, ano man ang ating mga kamalian. Nalulungkot ako sa mga ibang mga mananampalataya, mga minamahal. Imbis na tayo po'y nasa sense of urgency, lalo sila nagpapabaya sa paglilingkod. Lalong parang sinasadya nila na maiwan sila, mga minamahal, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Parang tinutukso nila ang ating mahal na Panginoon Diyos. Minsan pa, mga minamahal, habang tayo po'y umaawit, awitin po natin ang awiting pagbabalik. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Acts, chapter 3, verse 19. Kaya nga't kayo'y magsipanumbalik at magsisi upang kayo'y mapatawad ng mahal na Panginoon at kung magkagayoy, kayo'y makatanggap ng ginawa na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin muna, mami naman, bago tayo dumako sa ating panalapunan, awitin natin ang awitin pagbabalik. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Umawit po tayo lahat, mga minamahal. Gawin natin panalangin na pagsisisi. Awitin ito, mga minamahal.
pinagsisisihan kung ito ang lubusan upang pinaulipan balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pa magbago. Naway natin ang mensahe ng awitin. Ngunit ikaw ang nagbigay Ibigay ng aking puso sa pagsisisi. pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko
minsan pa nating inaalala, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nais ng ating mahal na Panginoon na tayo mapahamak, mga minamahal. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggang. Gusto niya tayong makapiling lahat sa langit. Ginagawa niya lahat ng paraan para tayo maligtas. Lahat ng paraan ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo'y mapahamak, sabi ng Biblia, going to hell is not an accident, it is your choice. Hallelujah. Tayo po'y magsisi, mga minamahal, upang maging karapat-dapat sa banal na hapunan. Kung inyong maalala si Judas, mga minamahal, siya po'y nakibahagi sa banal na hapunan. Ang kanyang puso'y punong-puno ng pag-iimbot, punong-puno ng paghihiganti, punong-puno ng galit. Sumalo siya sa banal na hapunan. Mga minamahal, hindi naging karapat-dapat ang kanyang pagsalo. Pagkatapos ng banal na hapunan, ipinagkanulo niya ang ating mahal na Panginoon, at pagkatapos nito, siya ay nagpatiwakal, nagpakamatay, mga minamahal. Dapat ang maging resulta ng banal na hapunan, ito po'y revival ng ating pananampalataya. Ito'y panunumbalik ng ating mainit na paglilingkod sa Diyos. Hindi paglayo, hindi pagtalikod, at hindi panghihina at panlupaypay. Dapat ang maging resulta nito, mga minamahal, ma-revive ang ating pananampalataya. Na tayo po, mga minamahal, manalangin upang maging karapat-dapat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, saliksikin mo po ang aming mga puso, dakilang Diyos. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Kami po'y mahina, kami po'y may mga taglay na kahinaan. Kami may mga kapintasan. Hindi kami, mahal na Panginoon, karapat-dapat ni bumanggit ng iyong pangalan. At sa mga oras na ito, dakilang Diyos, kaabagan mo po kami. Patawarin mo kami sa aming mga kalikuan, sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, mahal na Panginoon. Gawin mo kami karapat-dapat makasalo sa banal na hapunan. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, kaabagan mo po kami. Sa ganang amin, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming katwiran. Ikaw ang aming kabanalan. Ikaw ang aming kasakdalan, dakilang Diyos. Gawin mo kaming banal sa oras nito upang maging karapat-dapat makahalo sa banal na hapunan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Mga minamahal, kindly hawakan po natin ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito sa talatang 24, mga minamahal, ng unang Korinto Kapitulo 11. Ang sabi po rito, mga minamahal, at nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol na dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang tinapay, mga minamahal. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Ang sabi ng talatang 25, at tinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipa ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay, mga minamahal. Hallelujah! Damin natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Nasa ating kalagitnaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kain mo, mag-iisa.
inumin mo mag-iisa. Yan ang dugo ni Kristo upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo, doon sa Kalbaryo ang linis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magpapalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Patuloy tayo manalangin, mami, na malabang kumikilos ang ating pinakamamalapang sa ating kalagitnaan. Sama-sama na po nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ang ating mga prayer request. Mami na mahal, tayo po'y dumako sa ating intercessory prayer. Ano man ang ating mga kahilingan, buksan natin ang ating mga labi. Mami na mahal, ang ating mga puso. Idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Lumingi tayo ng awa sa mahal na Panginoon. Bago tayo lumisan sa banal na lugar na ito, makamtan natin ang ating idinadalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Manalangin tayo sa mahal na Panginoon, mami naman. Dakila't mapagpala po namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mahal na Panginoon. Sama-sama po namin idinudulog sa iyo lahat ang aming mga kahilingan. Ang lahat ng mga kapatiran po namin may mga taglay na karamdaman. Dakilang Diyos, kabagan mo po kami. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, mahal na Panginoon. Pagaling mo lahat ng mga may taglay na karamdaman. Lutasin mo ang kalma problema at suliranin. Palayain mo kami sa aming mga natitira pang kahinaan. Mga natitira pa namin mga kapintasan. Malapanin ang baguhin mo kami lubusan. Linisin ang aming mga kalikuan, Panginoon. Hallelujah sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mami na mahal, sa katawan ng, sa bahagi ng ating katawan may karamdaman, banggitin niyo pong pangalan yung sakit. Sabihin niyo din mo yung mga karamdaman, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng mga sakit karamdaman, paralysis, lahat ng karamdaman pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, paralysis, sa ating Jesus' name, be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Hallelujah. Lahat ng karamdaman lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Vices began from being dissolved in Jesus' name. Deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Consult in Jesus' name. Bless us, O Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Ayun po'y tumayo. Mami na mahal. Sabay-sabay tayong tatalo. Habang tayo po'y sumisigaw na malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Mami na mahal.
Ito po ay heavenly language, mamaya na mahalang, hallelujah, praise the Lord. Pagdating natin sa langit, wala tayong ibang maririnig doon, kundi ang mga tagang hallelujah, praise the Lord. Ibig sabihin, ito po yung pagtatagumpay, kagalakan, kaligayahan, mamaya na mahal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo sumigaw malakas, habang tayo tumatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more. Tayo po kukuha muna natin special love offering, mami na mahal. Ito po yung buwan na tayo po ay meron pong tinatawag na vow offering. Ito po yung monthly offering. Mami na mahal sa ating mga minamahal, mga mananampalataya. Dapat ito po ay pinaglalaanan at pinaghahandaan po natin yung ating special monthly offering. Ito po yung kinukuha po natin tuwing last week of the month, pagkatapos ng ating Holy Supper. At ito po ay nakalaan sa ating pong pambayad sa kuryente, sa tubig, at sa ating inulugang pastoral house, mami na mahal. Kaya tayo po ay manalangin. Narito po ang ating beloved brother. Beloved brother. Boy Kaluya, Amen. Kayo man naman, at po ito sa at mga special offering, upang ito po ipagpalain ng Diyos. O patigilan Diyos, mapagpalaming Ama Diyos na makapangin sa lahat sa matamis at makapangin pa sa malapunon, sa lahat mga kapatiran malapunon, hallelujah. Patuloy sa pagpalain malapunon, sa dakong pagbibigyan ng special offering malapunon, malapunon, ibalik mo makalibong beses sa kanilang malapunon, hallelujah. Patuloy sila pagpalain sa mga anak buhay, yung mga di ko sabadan, yung mga ayupan malapunon, pagpalain mga kapatiran malapunon, ito po sa dalangin sa matamis at makapangin pa in Jesus' name. Hallelujah. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong anihin. Ang pagpala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong binigay ng siksik, diklig at umabang. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, diklig at umabang. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, diklig at umabang. Sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. At God bless po sa ating beloved preacher, Boy Kaluya, sa ating napag-aralang ebanghelyo ng kaligtasan. Patuloy po tayo minamahal sa ating announcement. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Araw po ng Merkules, minamahal, sisimula tayo ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga, nagtatapos po tayo ng ganito pong oras. Yan po, minamahal, yung ating Facebook Live, yung ating regular na oras, minamahal natin pananambahan dito po, minamahal sa ating pastoral house. At sa ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan. Lunes yan hanggang Sabado sa Facebook po natin, minamahal. Papanood po natin ang Jesus Miracle Hour, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program po sa Dako ng Maynila sa PTV Channel 4. Tuwing araw po lamang yan ng Sabado,
alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radyo program naman po sa Dako po ng Maynila sa DCME, 15:30, talapitan na ating mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga programa sa radyo, sa telebisyon, sa Facebook po, minamahal. At yung ating schedule na ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Meron po tayong bautismo sa ating minamahal na bisita. Magpabautismo po kayo, libre po ang bautismo po rito. At yung damit na suot-suot po yun, hindi po babasayan. Meron tayong ginagamit na baptismal robe. Mamaya po, may papaliwanag po sa inyo, minamahal patungkol po sa bautismo. Meron din tayong lihas, sa ibig magpalihas, may lihas po tayo, minamahal. Ngayon pa lamang, may pag-unayan kayo sa ating pinawalapay ni Jesus. O pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy po yung ating paglilihas. Mayroon din pong counseling. May mga katanungan po, minamahal, patungkol sa paglilingkod sa ating pinawalapay ni Jesus. Mangyari po lamang, lumapit sa ating beloved preacher area. At dyan po nakahanda po ating beloved din preacher na kayo po ay mapaglingkuran. Amen. Praise God. At minamahal, mamaya po, minamahal, tapos sa ating closing prayer, may meeting po ating beloved Jesus Finest Generation Choir, ating beloved Youth Choir, may ating beloved Children's Choir. May meeting po kayo mamaya, minamahal, patapos sa closing prayer, beloved Jesus Finest Generation Choir, beloved Youth Choir, ating beloved Children's Choir. May meeting po mamaya, pagkatapos po na ating closing prayer, kaya wag muna pa kayong alis, minamahal. Amen. Praise God. At kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus, sa ating natapos sa matagumpay na pananamba sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito, na ating beloved Brother June Ferrer. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Lando Montilla. Tayo po ay manalangin na sa pagtatapos. Dakilang Ama, sa pangalan mo, mahal na Panginoon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong walang hanggang patnubay at pag-iingat mo, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banalagawain, sa MC, Joyful Song, Solemn Song, mga buhay na patotoo na dinala ng aming mga kapatid na nagsisilbing kalakasan sa aming pananampalataya at paglilingkod. Maraming salamat bagi sa mga papuring awit ng Children's Choir, Youth Choir, Adults Choir, Jesus Finest Generation Choir. Maraming salamat, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa salita ng buhay namin napakinggan, mahal na Panginoon, naway tumimo sa mga puso't kaisipan. Ang mga salitang ito, mahal na Panginoon, maging kalakasan at katitibay ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon, maging sa mga banal mong santong espiritu na amin na darama sa tuwi-tuwi na, mahal na Panginoon. Maraming salamat maging sa mga sa pagbibigay, mahal na. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, at dalangin po namin kung paano po kami iningatan sa pagdako rito, mahal na Panginoon, sa aming bahay, sambahan, kayo hindi sa aming pag-uwian, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Sa pagmamaneho, may mga sasakyan, mahal na Panginoon, mga nagko-commute, mahal na, pag-ingatan mo, mahal na Panginoon, gabayan mo. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po, my Brother June. Magkamayan po tayo, minamahal. Magandang hapon po. Pagpalain po tayo lahat. Natin pinalapay ni Jesus. Tandaan po nyo, kayo aming iniibig, ngunit mas iniibig po tayo na ating pinalapay ni Jesus. Ingat po, minamahal sa mapagtawid. Amen. Praise God.